Sa videong ito, makikita ang isang babae na abanger sa gilid ng kalsada. Baka diretso lang sila, oh. Isa-isang minamasdan ang mga dumadaang military truck para bang may hinahanap. Ala, diretso Casey. Ay, ayun sila, oh. Hanggang sa ang isa sa mga sundalong sakay ng truck, kinawayan siya. At may pa-flying kiss pa. Sana all ate may flying kiss. Nabubuhay na lang ako sa mundong ito para mainggit sa relasyon ng iba. Si ate girl, kumaway na rin habang papalayo ang sasakyan. Nalulan ang sundalo na kanya palang nobyo. Bakit ganito ang nadarama? Magkita lang kita ng isang saglit. Matagal na raw kasi silang hindi nagkikita mula nung nadistino ang kanyang military man sa Nueva Ecija. Ang babae sa video, taga Cabarogis, Quirino Province, si Casey. Ang kanya namang tagapagtanggol, ang 9 na buwan pa lang sa serbisyong si Daryl. Nasa isang bansa lang kami pero parang OFW na din po siya kasi minsan lang din po kami magkita. Dahil madalang silang magkita, laking tuwa ni Daryl nang kamakailan lang nabalitaan niyang babiyahe ang kanilang grupo patugigaraw. Sakto kasi na mapapadaan sila sa Cordon Isabela na 1 oras lang ang layo mula kina Casey sa bayan ng Cabarogis. Nung oras na yun, ma'am, malakas na yung ulan. Kaya sinasabi ko sa kanya nun, ma'am, na huwag ka nang pumunta. Baka diretso lang sila, oh. At dahil 1 buwan na raw silang hindi nagkikita, ang nobya niyang si Casey, hindi inalintana ang sama ng panahon. Hindi po niya nasabi na anong oras po sila dadaan. Hindi po sure na madadatnan namin sila doon. Yun na po yung pagdating nila na dumaan na po sila. Dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Sakto nung padaan na kami doon, wala nang ulan, ma'am. Andun sila nakaabang kahit na konting segundo, ma'am, na pagkikita. Masaya na kami, ma'am. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw. Sina Casey at Daryl, hindi raw talaga magkakilala. First niya daw po ako nakita sa gym po ng San Marcos. Nakita ko siya na sobrang ganda. Na-love at first sight ako sa kanya. Dahil natorpe, hindi agad nalapitan ni Daryl ang kanyang crush. Sa halip, inad niya ito sa Facebook. In-accept ko naman noon kahit di ko kilala. Ang napapansin ko kada story ko, nagre-react siya kaya parang na-curious ako, sino to? Pero nung minsan daw nalasing si Daryl, nagkalakas loob na siyang i-chat si Casey. Meron siyang my day na about sa jersey. Nag-chat ako, baka yung jersey ko gusto mo. Ay, hindi na ako. Hindi ko po siya kilala. Baka sabihin niya is-snubber ako, ganun. Kaya tuloy-tuloy na po yung pag-uusap namin noon. O ano ito, aking nadarama. Marinig ang boses mo, kay tumihis. Pero makalipas ang 4 na buwan nilang talking stage, si Casey bigla na lang daw ng ghost. Hindi ko na siya kinausap. Hindi siya marunong magsuyo. Pag nagagalit ako, nagagalit din siya. Pataasan kami ng pride. Hanggang isang araw, habang nagja-jogging si Daryl, muli niyang nakita ang kanyang multo. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw. Wala, siya yun. Yung tingin niya parang ang seryoso, hindi man lang umingitig. Parang ang cute niya doon. Nakakabaliw. Kaya ang ate nyo nag-relapse ng malala. Nag-chat ako sa kanya na sorry kasi ginost kita noon. Siyempre, ma'am, kinilig naman po. At sa pagkakataong ito, nakita na raw ni Casey ang ibang side ng pagkatao ni Daryl. Nung una, akala ko po parang may mga pangat siyang ugali. Nung tumagal naman po kami, parang naging sobrang bait niya po. Parang mas inuuna yung ibang tao kaysa sa sarili niya, ganun. Wait lang. Doon ko po nakita na seryoso po talaga siya sa aming dalawa. Dahil sa iyo, puso ko'y sumasayaw. Isip di
Kaya wala nang pagpapakipot pa. Sinagot na ni Casey si Daryl. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw. Parang destiny na po yun na may gap na nangyayari noon. Na kahit anong iwas mo kami pa din talaga yung ni Lord. Si Daryl din daw ang gumawa ng paraan para matuloy ni Casey ang kanyang pag-aaral na kumukuha ngayon ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Napagdesisyonan ko siyang pag-aralin kasi parehas kami na may plano sa buhay. Pero ang kanilang pagsasama, nasubok ng si Daryl, naging sundalo na nga. Nag-start po yung training nila ng 4 months. Wala na talagang communication kasi kinuha na yung mga cellphone namin. Siya yung nagsilbing motivation ko na tapusin yung training. Nagkita na po kami nung graduation na nila. Pero hindi pa raw doon natatapos ang kanilang LDR. Si Daryl kasi, sunod namang nadestino sa Nueva Ecija. Pag may mga events, birthday mo, ganyan, or birthday niya, hindi mo na siya nakakasama. Pero naiintindihan ko naman. Pag namimiss ko si Casey, tinititigan ko na lang yung litrato niya sa pitaka ko. Yun yung nagsisilbing motivation ko. Sa kabila ng sitwasyon nila ngayon, sina Daryl at Casey going strong. Sa lahat po ng sakripisyo na nagawa niya namin, malapit na ako graduate sa awa ng Diyos. Kung anong pangarap mo na maabot, andito lang ako palagi. Pero kailan kaya muling magkukrus ang landas ng dalawa? Nito lang Biyernes, si Daryl pinayagang mag-leave sa trabaho. Excited ako makita yung reaction niya na makauwi ako dun sa amin. Sabi ko sa kanya na third break ako, kaya matatagalan pa ako makauwi, mga 2 buwan pa. Kaya Sa pagkakataong ito, hindi na lang sila sa flying kiss magkakasya. mahal! Ang kilig to the bones nilang pagkikita, susunod na. Nakakakilig, nakakabaliw. Maraming kinilig sa viral videong ito. Isang babae ang abanger sa sundalong sakay nang dumara ang military truck na may pa-flying kiss pa sa kanya. Siya si Private Daryl Dulawan, na nobyo pala ni Ate Girl. Nasa isang bansa lang kami pero parang OFW na din po siya kasi minsan lang din po kami magkita. Nakadestino kasi si Daryl sa Nueva Ecija, habang si Casey naman nag-aaral sa Quirino Province. Dahil sa trabaho ni Daryl, bihira silang magkita at mag-usap. Pero nitong Biyernes, si Daryl pinayagang mag-leave sa trabaho. Sakto at madadalaw niyang muli si Casey. Ang buong akala ni Casey ay tatakbo lamang siya sa field. Pag nagja-jogging po kasi kami, nag-uusap kami na gigising ng madaling araw. Ang hindi niya alam, may nakahanda kaming sorpresa para sa kanya. Mahal! Nakakakilig, nakakabaliw, napapakanta, napapaisip, napapangiti, nakakabaliw. Thank you kasi pinayagan kang umakauwi. Masaya ako kasi naging successful. Na-surprise ko yung si Casey. Na-surprise ka ba, ma'am? Yes po. Mahal, alam mo na mahal kita. Marami pa tayong plano na abutin, marami tayong pagsubok na pagdadaanan na magkasama tayo. Mahal, thank you kasi dumating ka. Hindi ko talaga inaasahan. Sana huwag kang panghihinaan ng loob kasi andito lang kami inaantay ka at pinagpipray ka na sana okay ka lang dyan. Sa love story ni na Daryl at Casey, hindi hadlang ang layo o distansya dahil kapag tapat ang puso, walang anumang hahadlang na unos o ulan o kahit milyang-milyang pagitan. Mahal! Sapagkat ang tunay na pag-ibig lagit-laging lumalaban. Nakakakilig,
Nakakabaliw. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ako man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na balang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, silbihan mo! Mapatawad ng Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.